Ang purpose niya, nininegosyo pero binulsa mo. Yun yung ginagawa ng mga scammers, hindi ba? Kasi po, nagkaroon po ako ng ganun na case, which is hindi naman po siya totoo na ganun. May sinama po sa akin ng mga tao na hindi ko po sila kilala. Hindi ko pa po kami magkakagrupo din, na-dismiss na po yung case ng 3. And then po, ang nalagay po sa akin doon po, meron po silang tinatanggap po. Nakakontract kami ng 5 years. Meron po talaga silang tinatanggap. Meron po akong binigay talaga every month. Ngayon po, nagkaroon po ng struggle yung business ko kasi nga po, hindi naman sa nalugi siya, pero meron po kasing nangyari na yung mga tauhan ko po na tinakasan ako na 3, so bumagsak. So nag-notify po ako sa kanila para sabihin ko anong problem ng business. Sino ba naglagay ng syndicated estafa? Syndicated estafa ba yung kaso sa inyo? Opo. Unang-una sa lahat, magkakaroon ka lamang ng kasong estafa kung hindi lihitimo yung negosyo mo. Kung may negosyo kayo talaga, di ba? At mapapatunayan nyo naman na yung ininvest na pera nila ay ginamit nyo sa negosyo ninyo. Lamang ay nalugi. Hindi po estafa yon kasi walang pangloloko doon eh. It's a valid investment. Yung perang tinanggap ninyo ay ginamit nyo sa negosyo kaya nga lang ay nalugi. Ngayon, madedemanda ka lang ng estafa kapag yung perang tinanggap mo na investment, hindi mo ginamit sa negosyo kundi tinakbo mo for your own benefit. Bakit? Kasi pag nakatanggap ka ng pera, you're supposed to hold it in trust for their benefit. Ang purpose niya, nininegosyo pero binulsa mo. Yun yung ginagawa ng mga scammers, hindi ba? So kung hindi naman ganyan ang sitwasyon mo, huwag kang mag-alala, hindi ka naman madedemanda. Ngayon, bakit kasi syndicated estafa? Bakit naglagay sila ng mga tao na hindi mo naman kakilala, pinalabas na korporasyon kayo? Kasi po ang syndicated estafa non-bailable. Kapag ka po may probable cause yan at naisang pa po yan sa korte, pag na-aresto kayo, hindi kayo makakapag-bail unless you file a petition to post bail by proving that the pieces of evidence presented are not enough to actually warrant a conviction. Sa madalit sabi, mahina yung ebidensya.